dumululog sa Korte Suprema. Nakikita din po natin kasi na may pang-aabuso sa kanilang power ang ilan sa ating mga representante sa Kongreso. Ngayong araw na ito, mayroon pang patama tungkol sa aking pagiging abogado na hindi dumating sa pagdidinig nila ngayong araw na ito. Saan galing yung mga suot-suot ninyo? Yung mga sasakyan yung bulletproof? Yung mga alahas ninyo? Yung mga suot-suot ng mga asawa ninyo? Ng mga kapit ninyo? Yung mga pamumuhay ninyo? Saan galing? Ako, nagpapakamatay, nakikipagbahilan, umaharap sa pala, umaharap sa pangalit. Mga ipokrito kayo. Nakakarinig kayo ng laman. Nakakarinig kayo talaga ng laman. Ako, amin ako ng tao na napapatay ko. Kaya nyo bang gawin yan para sa bayan? Wala. Kinakatakutan nyo, amin! Bakit? Ganun dyan, mga dating pulis, mga dating military, asan kayo ngayon? Naging politiko kayo, nagnanakaw na nga kayo doon, nagnanakaw pa rin kayo ngayon. Mga liman! Eh, dala-dala ko yung dyaryo eh. Sabi ko, Mr. Chair, ito po ibibigay ko sa COMSEC para sa kanilang referensya, para malaman po nila at masuri na talagang pinilit po nila akong tanggalin doon sa eksena na yun. Kaya yun po ay disinformation. Deliberate, manipulative. Yes. Good morning naman mga kasama. Andito si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Eto ha. Kaya po pala hindi dumalo ang si Atty. Trixie at itong mga vloggers. Meron ho silang naghahain sila ng TRO o Temporary Restraining Order para ipawalang hindi na ipagpatuloy ang hearing na yan. Dahil ayon dito kay Chikadora, ito lang ay isang propaganda o isang diversion para malihis ang usapin sa BICAM. Hindi ko alam ayon yan dito. Di umano ito ha. Kaya maya-maya, abangan natin kung ano talaga yung totoong pahayag niya kasi meron mga bagay-bagay na sasabihin dito eh. At meron si Agent Jonathan Morales, grabe, nagbigay ng pahayag. Kanino? Kung kanino, sino yung chairman ngayon ng TRICOM na yan? Mamaya mapapakinggan nyo talagang nanginig, napaluha, napaiyak sa galit itong si Agent Jonathan. At ang sagot ni Senador Marcoleta dito kay yung vlogger na attorney. Ang tawag sa kanya attorney Tumuturbo. Tumuturbo ba? Ano ba? Tumuturbo o tinuturbo? Parang gano'n ang Hindi ko lang sure kasi hindi ko nababanggit masyado yung apelido niya na tumuturbo. Yun na lang At syempre, bago natin syempre simulan natin talakayan at reaction, sa like, sa share, samahan mo na subscribe. All good sa tayo dyan. I-like yung video at share. Simulan na natin, Chikadora. Ipasok mo. Matapos hindi sumipot sa pagpapatawag ng hearing ng Tri-Committee, Atty. Trixie Cruz Angeles nagsumite ng temporary restraining order sa Korte Suprema para pigilan ang hearing ng House of Representatives. Nanindigan
ang former Presidential Communications Chief na si Attorney Trixie Cruz Angeles na tama ang kanilang ginawang hindi dumalo sa Tri-Committee na pinamumunuan ni Dan Fernandez at ng ilang pang mga kongresista ng 19th Congress na siyang iniimbestigahan ng di umunay pagkakalatraw ng mga maling impormasyon ng unidentified na vloggers na siyang tila ayon kay Congressman Ace Barbers ay mga nakakategory as narco o pogo vloggers. Umani pa ng samot-saring reaksyon ng kanina'y pagsasalita ng controversial congressman na si Paduano na bukod sa maraming vloggers na pinatawan ng show cause order, tila nanindigan. Yun ang nagiging problema, mga kasama. Kahit meron ng excuse letter, para saan pa ang excuse letter? Kaya nga nagbigay ng excuse. Ito ho lang aking reaksyon at isang opinion. Kaya ho nagbigay ng excuse letter, yung iba, para sabihin sa inyo na hindi makakadalo. Ang naging problema, habang ito ay binabasa kung anong kadahilanan, meron ho nasa gilid at naghain ng motion. Ano? Ang motion ni Kuya, bigyan ng show cause order yung mga nabanggit dyan. Kung sino-sino, at ito pa matindi mga kasama, gusto pang maghain ng disbarment case. Kanino? Kay Attorney Trixie. Kuya naman. Ganyan na ba talaga? Wala talagang tigil, Kuya. Halos lahat gusto nyo ipakulong, sabi ni Aling Marie. Kaya, nakaisip sila ng paraan, itong mga vloggers na pinatawag, 40. Pero yung 3 ata doon, nasa BBM side. Pero, nagpunta sila, di ba? Ang problema, merong vloggers doon na attorney, yung tumuturbo. Tinuturgo. Oo. Yung nakatanungan ni Senador Marcoleta na hindi nakasugot. Ngayon, tinatanong siya doon kung ano yung sinabi niya na panlilin lang. Panonoorin pa raw niya. Take note. Siya ay nagkiklaim na attorney. Ayun na. Ayun ang kwento. Ayun ang usapin doon. Ngayon, ito ang siste. Nag-motion si Senador Marcoleta na ipasite in contempt. Kung napanood nyo yun, problema mga kasama, ang sabi ho ni Kuya, yung chairman, hindi naman daw member ng committee si Senador Marcoleta, kaya hindi raw igagrant. Bakit niyo pa pinatawag si Senador Marcoleta dyan? Anong silbi ni Senador Marcoleta dyan? Yun lang ho ang reaksyon ng ating kababayan na si Mary Grace. Oo. Tuloy na natin to. Pa ito na pwede raw madisbar ang veteran lawyer na si Attorney Trixie Cruz Angeles. Yan, di ba? Dahil dito, nagbigay na ng kanyang opinyon ang former Presidential Communications Chief na si Attorney Trixie na buong tapang na tumayo sa kanilang paniniwalang tila abusado na raw kasi ang ilang mga kongresista sa TRICOM o ang ilang pang mga komite sa House of Representatives kaya't minabuti raw nilang hindi dumalo sa nasabing pagpupulong. Bukod raw sa tila posibleng pinag-iinitan. Hindi natin masyadong naintindihan yung sinabi. Ulitin natin para masyadong maliwanag. Para maliwanag sa House of Representatives kaya't minabuti raw nilang hindi dumalo sa nasabing pagpupulong. Bukod raw sa tila posibleng pinag-iinitan ang mga vloggers hindi, yung pagdidisbar. Ito ka lang, Chikadora, yung pagdidisbar. Ito. Sa kanilang paniniwalang tila abusado na raw kasi yan. Ang ilang mga kongresista sa TRICOM o ang ilang pang mga komite sa House of Representatives kaya't minabuti raw nilang hindi dumalo sa nasabing pagpupulong. Hindi na. Nandun sa dulo. Sa tila posibleng pinag-iinitan ang mga vloggers na kaalyado ng pamilya Duterte. Tila para kay Attorney Trixie Cruz Angeles, nakakaliit raw ng pagkatao at karapatan ng bawat individual ang ginagawa ng Kongreso, maging ang pagsasalita raw ng ito'y sariling opinyon.
Para mismo sa veteran lawyer, tama lamang na naghain sila ng temporary restraining order sa Korte Suprema laban sa di umunay hearing ng Tri-Committee. Panoorin ang buong tapang na pagsagot ng kampo ng social media influencers at political vloggers kung bakit nasa Supreme Court sila ngayon. At sa halip na dumalo sa Tri-Com ng House of Representatives, former Presidential Communications Secretary may komento rin sa isyuan ng Kamara ng show cause order laban sa kanila. Narito't panoorin ang full video. Is he a lawyer? Is she a lawyer? Yes, Attorney Trixie, a lawyer. I think, attorney. So what's the pleasure of the body? Mr. Chairman, I might have two motions, Mr. Chairman. First motion, Mr. Chairman, is to issue a show cause order to Attorney what? Trixie Angeles. Attorney Angeles. Show cause din yan. That is my first motion, Mr. Chairman. Mr. Chairman, is for the legal department of this House to study if ever there is a violation because he is an officer of the court. And he should respect the constitutional duty of Congress, of this House, for a possible disbarment case against Attorney Trixie. Possible. Angeles po. So move, Mr. Chairman. Ang bilis, di ba? There's a possible disbursement. So, ito naman sagot ni Attorney Trixie dito. Pogo vloggers and narco vloggers. Mayroon pang tumatawag sa amin na mayroon daw troll armies or kung ano-anong mga insinuations na kung ibang tao ang gumawa at kung hindi ito sa Kongreso sinabi, ay maaaring makonsider na libel. Para protektahan ang aming karapatan at ang democratic space, kami po ay dumululog sa Korte Suprema. Nakikita din po natin kasi na may pang-aabuso sa kanilang power ang ilan sa ating mga representante sa Kongreso. Ngayong araw na ito, mayroon pang patama tungkol sa aking pagiging abogado na hindi dumating sa pagdidinig nila ngayong araw na ito. Ang tingin ko dito, not only is it grossly unfair, ang pinadala po nila ay isang imbitasyon. At base sa rules ng Kongreso, may dalawang unjustified na pagdating bago maglabas ng show cause order. Pero ang ginawa nilang itong araw na ito, palibhasa, ewan ko, maikli siguro ang pasensya nila, naka-show cause order na po ako at pinag-aaralan pa daw nila kung paano sila or kung maaari nila akong filean ng disbarment case. Yo. Ano naman po ang kinalaman nun dito? Tama. With all due respect, ako po ay sumagot sa kanilang imbitasyon at ako po ay nagbigay ng dahilan kung bakit wala ako doon. Isa doon ang pagtatanggol sa aming karapatan magsalita at magpahayag. Kung hindi po enough ito, hindi dapat penalty kagad ang ini-impose o pananakot ng paggamit ng administrative cases laban sa amin. Kita nyo mga kasama. Para Isipin nyo ha, abogado kasi si Attorney Trixie, kaya alam niya. Dito naman tayo kay Agent Morales. Talagang yung galit niya ay talagang binuhos niya rito eh. Kaya kayo na ho ang umintindi. At doon sa nabanggit kanina ni yung taga-house na maliit. Oo, na possible na yung disbarment. Tignan natin kung uurong yun sa susunod na mga update ha. Eto. Gusto ko talaga nakaharap si Congressman Bartes, si Dan Fernandez, si Congressman Eduardo at iba pa upang pamukha sa kanila. Ginagawa niyo pa talaga yung mandato na pinagkaloob sa inyo ng taong bayan. Nanginginig ako bilang isang dating alagad ng batas. Gusto ko talaga silang sampalin ng katotohanan. Bakit? May nabago ba sa buhay namin kaysa sa mga buhay nito ngayon? Saan galing yung mga ginagastos ninyo? Saan galing yung mga
suot-suot ninyo, yung mga sasakyan yung bulletproof, yung mga alahas ninyo, yung mga suot-suot ng mga asawa ninyo, ng mga kapit ninyo, yung mga pamumuhay ninyo, saan galing? Ikukulong ninyo ako? Sige, walang problema sa akin yan. Pero, sisiguruhin ko, kagat-galing ko kayo at ilalantad ko ang lahat ng katarantaduhan nyo sa sambayan ng Pilipinas. Ako po si dating PIDEA agent Jonathan Morales. Alam nyo, napakatagal kong inantay yung pagkakataon na ako ay maimbitahan diyan sa House of Representatives. Subalit, talagang yung mga pagkakataon na yun, dumating ako doon sa punto na talagang seryoso ako kinausap ng aking abogado na si Atty. Vincent Magong. Ang tapang, kahit kailan, pwede mong ipakita. Subalit, depende sa laban na pupuntahan mo. Sa mga pagkakataong katulad nito, kung saan yung kalaban natin ay hindi lumalaban ng patas. Nagtatago ang mga ito sa kapangyarihan, taglay ng legislative power. Ginagamit nila yung kapangyarihan ipinagkaloob ng ating saligang batas. Kapangyarihan siyang sisiin sa karapatan ng lahat ng Pilipino. Bagamat nag-aagaw yung damdamin ko at doon sa maganda at legal na suhestyon ng aking abogado. Napagpag sa kalooban ko, sinunod ko siya at ganun din ng consensus ng karamihan sa mga kasama ko. Gusto ko talagang makaharap si Congressman Barbers, si Dan Fernandez, si Congressman Eduardo, at iba pa, upang pamukha sa kanila, ginagawa niyo pa talaga yung mandato na pinagkaloob sa inyo ng taong bayan. Nanginginig ako bilang isang dating alagad ng bakas. Gusto ko talaga silang sampalin ng katotohanan. Bakit? May nabago ba sa buhay namin kaysa sa mga buhay nito ngayon? Saan galing yung mga ginagastos ninyo? Saan galing yung mga suot-suot ninyo? Yung mga sasakyan yung bulletproof? Yung mga alahas ninyo? Yung mga suot-suot ng mga asawa ninyo? Ng mga kapit ninyo? Yung mga pamumuhay ninyo? Saan galing? Kami, ako, nagpapakamatay, nakikipagbahilan, umaharap sa pala, umaharap sa pangalit, para sa bayan. Kayo, anong ginagawa ninyo? Diba? Anong ginagawa ninyo? Ikukulong ninyo ako? Sige, walang problema sa akin yan. Pero, sisiguruhin ko, kagat-galing ko kayo, at ilalantad ko ang lahat ng katarantaduhan nyo sa sambayan ng Pilipinas. Yan ang gusto ninyo, hindi ba? Ako lang at kaming mga vloggers ang kaya ninyo. Bakit hindi nyo imbestigahan si Bongbong Marcos? Bakit hindi nyo imbestigahan si Risa Marcos? Puro kayo sindikato. Mga
nakakarinig kayo ng laman, nakakarinig kayo talaga ng laman. Ako, amin ako ng tao na napapatay ko. Kaya nyo bang gawin yan para sa bayan? Alam nyo, sa totoo lang, pagka nakikita ko yung ganito, yung kinakaya-kayanan ninyo, yung sambayan ng Pilipino na nagpapasweldo sa inyo, nandito ako. Nandito ito. Malayo ito sa pinanumpaan natin nung tumanggap tayo ng trabaho sa gobyerno. Nangako tayo sa sambayan ng Pilipino na ipaglalaban natin ang kanilang karapatan. Pero asan kayo ngayon? Nasaan kayo ngayon? Kayo sana ang inaasahan namin na tatayo sa unahan namin. Ipagtatanggol ang saligang batas. Pero ano ngayon? Wala. Kinakatakutan nyo amin. Bakit? Meron dyan mga dating pulis, mga dating military. Asan kayo ngayon? Naging politiko kayo. Nagnanakaw na nga kayo doon. Nagnanakaw pa rin kayo ngayon. Mga liman! Pilit tayo, usalan tayo, wala na tayong laban na maipapanalo kailan. Malapit na po ang eleksyon, gusto nila tayo patahimikin, gusto nilang i-impeach si VP Sara, gusto nila tayo patahimikin. Meron tayong issue sa budget, kaya pinagpapaliwanag na po ngayon ng Supreme Court yung mga involved na mga tao dyan sa ating budget na direktibo, kaya gusto nila tayo patahimikin. Nanghihingi tayo ng drug testing, pinapanggihan tayo, hindi daw yun, o ano daw, hindi daw konektado yun sa public office and the public trust. At ayun na nga, yung fake news na 20 pesos na bigas, yung hindi pumapasok, hindi walang baril sa KOJC, nagaling po tayo yan. Actually, yan nga yung isa sa hinihingi natin. Napakaraming paglabot sa karapatang pangtao dyan sa 16-day na pananatili nila dyan sa compound ng KOJC. Pero hanggang ngayon, wala tayong narinig na statement tungkol sa kanila. Pero ang sama-sama ng loob nila na nakuha sila ni Joey na isang taxpayer at isang... Yan, kita nyo. Sabi ko sa inyo mga kasama galit na po. Kita nyo yung mensahe. Kaya kung kayo ay nanonood lagi dito sa mga vloggers na ito, talagang suportahan nyo dahil dyan lang ho kayo makakakuha ng totoong balita. Dahil kita nyo naman na nangyari doon sa investigasyon, ibang klase ho. Puro show cause order. Halos lahat. Ito nakakatawa ha. Merong vlogger na hindi inimbitahan pero pumunta. Isipin nyo, mantakin yun. Para lang magsisip-sip. At magkakwento ng hindi kaaya-aya. Kung kilala nyo ho yun. Yun ho parang hindi natin mawari kung ano yung utak meron nun. No? Ito ipasok natin. Sinipula tayo. Pasok natin yung mensahe ni Senador Marcoleta dito kay okay, kita nyo sino yung napahiya doon na nagpiling attorney o attorney ba talaga o vlogger. Ito pakinggan natin. Kung ano ba talaga ang dahilan at may ginawang ganitong pagdinig sa itong TRICO? Meron bang binubuo silang... gusto nila gumawa. Sa tingin ko parang gusto nilang gumawa, magkaroon sila ng regulatory framework siguro, yung mga vloggers. Katulad ng kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas. Pero, ayun ang initiative nila. Hindi mo sila pwedeng utusan. Na dapat magkaroon kayo ng code of ethics. Hindi nga. Kasi nga, parte rin ng kasi yan yung pagbablog, parte kasi ng freedom of speech. Kasama na yung freedom of the press, freedom of expression. At yun nga, napag-usapan pa nga kanina, naitanong ko, sumagot naman yung isa sa mga respondents, si Ms. Malutikia. Kasi tinanong ko, sino po yung gustong sumagot dito? Bakit po dumami yung mga vloggers? So nagpaliwanag yung Ms. Tikia, sabi niya, sa palagay ko po kasi
Dahil po, ito po yung pinakamadali na gawin. 3 seconds standard, sabi niya ganun. Walang bayad. Wala. Pagkikipagtalastasan, ang bilis, no? Ganyan. Pwede po ba kung isa rin sa dahilan kung bakit dumami sila ay dahil hindi nila mapagkatiwalaan yung mainstream media na kung saan hindi nila nakukuha yung talagang accurate at tama kakong reporting. Pwede rin po yan, sabi naman niya. So doon naihayag ko uli yung ginawa sa akin ng 2 malapad na dyaryo na kung saan pinigil nila kasi yung naunang nagsalita doon, dinistingue niya yung misinformation, disinformation at saka malinformation. Isang professor sa University ng Pilipinas, sabi niya, yun pong misinformation, ang pinakakatangian po nun ay dahil po sa pagkakamali, hindi sinasadya na paggawa ng ganong klaseng pahayag. Sa makatwid, pwede mo pang patawarin yun eh. Sapagkat lahat naman ng tao nagkakamali. Nagkamali, opo. Pero yung isa doon na napagtungko ng pansin, yung disinformation, deliberate and manipulative. So sabi ko sa chairman, Mr. Chair, palaga ko, yung sinasabi ko sa iyo kanina, na nagkaroon ng rally noong January 13, alam naman nating lahat, at wala ng debate siguro doon, na isa na siguro sa pinakamalaking bilang ng rally sa ating panahon, sapagkat dito lang ang kako sa Maynila, ang pagkakataya nila ay kulang-kulang sa 2 milyon. At dahil nga meron pang simultaneous naman na pagtitipon, pagkilo sa iba't ibang panig pa ng ating kapuluan, sabay-sabay, simultaneous, ang pagtaya nila hindi kukulangin sa 4 na milyon ang nag-participate. Sa lahat ng venues. Oo. Ngayon, kako, yun ay yung aggregate number. Alam naman ng lahat kako, kasama ako doon sa nagsalita doon. Kung sabi kong gano'n, yung ating mga mainstream media naman ay talagang tapat sa kanilang pag-uulat, pagbibigay kako ng impormasyon sa ating mamamayan. Paano naman nila kakuha ko? Tinanggal doon sa eksena na yun. Natatawa nga yung mga kasama ko. Papangiti sila. Ay, dala-dala ko yung dyaryo eh. Sabi ko, Mr. Chair, ito po ibibigay ko sa COMSEC para sa kanilang referensya para malaman po nila at masuri na talagang pinilit po nila akong tanggalin doon sa eksena na yun. Kaya yun po ay disinformation. Deliberate, manipulative. Sinabi ko yung slogan ng dalawa. Ito pong isa kako pinamamarali niya kako balance news. Balance Fearless views. Paano kako niya nababalanse? Tingnan po ninyo kako itong isang pahayag dito. Wala naman po kako dito yung Senate President. Parang nagpadala lang yata ng comment. Ito po, 5 paragraph po yung kanyang na-occupy dito eh. At meron pa pong mga ibang politiko na nagkataon na doon po at dumalo yata, bagamat hindi sila inimbita, nabanggit pong isa-isa yung mga pangalan. Ako po na halos 1 oras po ako nagsalita. Pinilit po, isip-isipin nyo ako, dito po sa isang diaryong ito, 8 po yung reporters eh. Pinagsama-sama po ng 8 reporters ang isang report, ito pong 8 lahat, bulag lahat. Hindi po nila ako nakita. Pero palagi ko po nakita ako at narinig ako. Ngunit dahil sa disinformation, yung palang disinformation, manipulative and deliberate. O yan po, Mr. Chair. Sabi ko, ito tinawag natin ang mga vloggers sa mga bagay na ginagawa nila. Dapat tawagin din natin yung ibang parte ng ating media, mainstream or whatever. Doon naman sa hindi nila ginagawa para balancing-balance. Sabi naman ng chairman, tama nga naman, sabi niya. Sa unang pagkakataon binanggit ko pa yung SWS. Ipinaliwanag ko, binigay ko rin yung ginamit na listahan ng SWS. Ito po, Mr. Chair. 4 na pong pangalan itong kanilang pinagbasihan. Ako po, wala. Ayan po, for the record, binibigay ko po sa COMSEC. Bakit po nung ilabas nilang resulta? Number 36 ako. Hindi po kasali rito. Ito po maliwanag na manipulative din ito. Pamimilian, wala kayo? Wala ko sabi ko. Sabi naman ni Dan Fernandez na chairman. Huwag ka na maniwala dyan kung Dante, sabi niya, sa survey ko number 5 ka sabi niya. Yan ang kaganapan kanina. Ako naman, madali nang nagpaalam sapagat meron naman akong pananagutan dito. Alam ko, nag-iisa ka, ayoko namang iwanan kita rito na nag-iisa. Buti nga po, dumalo kayo, pumunta kayo rito. Ayan. So, mamaya ako tuloy-tuloy pa tayo sa ating discussion. So, paano? Mga reaction po muna tayo? Yan mga kasama Yun yung pahayag niya doon sa nangyari na, alam niyo yung survey na nangyari, yung tinanggal sa survey, isipin nyo, ang lakas-lakas ni Senador Marcoleta, nagna-number 1, kahit sa ang social media, nagna-number 1. Tapos tatanggalin, ayun,
At ang tanong, maganda ba yung ginawa? Hindi natin alam. Doon sa mga nakakaintindi, sigurado hindi talaga. Kasi puro show cause order. Ayun na lang, isipin natin kung hanggang kailan ba ito? O malapit na talaga kasi February na. O sumusulong na yung first week ng February. O ilang linggo na lang, March na. April, May. Doon na magtatapos sa mga kaligayahan. Kung kilala nyo po yung mga taong masaya ngayon dahil sa nangyayari, abangan nyo sa mga susunod na panahon. Baka mamaya, hindi nyo na sila makita na nag-hearing dyan. Bakit? Alam nyo na kung ano nangyari. Kaya, minsan nga, kahapon nga, napanood ko nga yung parang masaya yung isa parang na sila parang friend na sila ni Senador Marcoleta Baka na, ano ba tawag doon? Baka nagbabalik loob na, at hihingi ng tulong. Ayun ay nakita lang natin, Naging isang lang yan. Kung sino ba yun, kikilala nyo ba yun, Ang saya-saya, Kahit na kahit na tinawag na anak ng tipak lang, Kaya lagi ko sasabihin sa inyo, lagi kayo manunood ng ating daily vlog. Kung ano yung napapakita natin, lahat ho yun ay nakabase sa video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan, hanggang sa muli. Bye-bye!